Anyway, nasabi at nabanggit ho doon, mga boss chief sir, no, na wala pa daw napapalit. Wala pa daw pong papalit doon sa pwesto ni General Torre. Pero eto mga kababayan, ngayon-ngayon lang halos mangilan-ngilang minuto lang ho ang pumasok mga bossing. Ang kapalit nga daw ho ay si Nartates. Jose Melencio Corpus Nartates, no? Ang papalit kay PNP Chief General Torre. Nung mga unang-una sabi ko, naku kay Amy Marcos ito. Sabi nila kay Amy Marcos daw, no? Bata daw o pulis daw ni Amy Marcos. Eh tayo naman no, mga kababayan, hindi naman ho tayo, naku kay Amy Marcos yan, no? Ganito, ganyan. Kung maganda naman ang isusulong ni General Nartates, oh, di ba? Eh kung magiging para sa bayan naman din ho, mga bossing, si General Nartates, eh bakit hindi? Bakit hindi natin susuportahan? Bakit tayo gagaya doon sa mga DDS? Oh, sabi ni Shiro Kansaki, yun nga eh, bata raw ni Amy Duterte, si General Nartates. Eh kaya lang, ayan oh, galing di sa Pangulo yung pag ano eh. Oh, suportahan natin. Suportahan natin. Pagka merong mga ginagawang mga hindi natin gusto, eh syempre magsasalita ho tayo. Aalma ho tayo. Di ba? Pero pag para sa bayan naman po, ang ginagawa, kagaya po ni General Torre, mga boss chief sir, susuporta tayo. May senior ranking si Nartates kesa kay Torre before the assignment. Sabi ni Terin 3723. O, ayan po ang naging kapalit ni General Torre. Pero yung kay General Torre, mga bossing, wala pa pong malinaw na dahilan o wala pa pong malinaw kung ano ang reason kung bakit si General Torre ay na-relieve. Relieve, ibig sabihin, posibleng mailipat ho. Ano? Waiting na lang natin kung may butas si General Nartates sa kanyang trabaho, sabi ni Shiro Kansaki. Sabi naman po ni Ma'am Chris Rose, 2,800 viewers, hindi, 2,977. 23 na lang at ano na tayo, 3,000. Sabi niya, nagrereklamo. Bakit ganun lang daw ang like? Bakit si 681 lang daw ang like? Pindutin niyo lang po yung like button dyan at pakishare na din po ang ating live stream. Ngayon no, mga kababayan, ako eto, merong banta ang Pangulo. Para doon sa mga korap, para doon sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Sabi ni Romel Guerres, bata-bata yan ni Amy Marcos, no? Si General bata-bata yan ni Amy, si General Torre. Hindi si General Torre. Yung Nartates ang napabalita, no? Si General Nartates ang napabalita na bata ni Amy Marcos, mga bossing. Pero tayo naman, sabi ko nga eh, 'di ba? Eh walang bata-bata kung alam naman natin, nararamdaman natin at pakiramdam natin para sa bayan talaga yung ginagawa, walang bata-bata, no? Suportahan natin kung sakali. Sabi ni Ibrahim, 1960 AD, NBI Director, ilipat yan. Sabi ni Gracious Grace, no? Huwag kalimutang mag-like at gagawa daw siya ng sariling GC. Kaming tatlo daw ni sino? Kaming tatlo daw. Oh. Eto, dito na tayo mga kababayan. Marcos vows crackdown on corrupt, no? Abusive official. Yari kayo. Ito pong ginagawa na mga pagsisiyasat, ito pong ginagawang mga investigasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Alalahanin nyo, flood control pa lang yan. Hindi pa ho pumupunta doon sa mga tulay, hindi pa pumupunta doon sa mga overpriced na mga proyekto ninyo. Di ba? O tingnan nyo, may nasampulan na. Arestado. Mga naglilinis. Nililinis yung kanilang mga dumi. Ano ginawa? Naku, nagkamali yata ng susuhulan. Eh, ang isang bilyonaryo ho, mga kababayan, kung susuhulan mo ng 3 milyon, tinga lang ho ng pera. Tinga lang ho ng pera nila yan eh. Di ba? Para ipagpalit ang kanilang prinsipyo. Oh. Ngayon ho, mga kababayan, sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, madami ang nakikita ko na mga makukulong, madalagay sa oblo,
malalaman natin, mapapasabi tayo, ay, corrupt pala yan. Tagal-tagal ko nang iniidolo yan, tapos corrupt pala. Madami po tayong makikita mga kababayan. Dahil ito po, sabi ni President Ferdinand Marcos Jr. on Monday vowed to hold corrupt and abusive government official accountable as various state agency conduct investigations into the questionable multi-billion flood control project. At nangunguna nga daw ho mga bossing at talamak na talamak daw ho mga kababayan doon sa bayan ni Joel Villanueva na Bulacan. Meron din daw po sa Sorsogon, 'di ba? Tapos malaman-laman mo, sabi po sa batas, bawal yung magbibigay o kukuha o tatanggap ng donasyon galing doon sa mga kontraktor. Pero mamukat-mukat mo, ganun ang nangyari kay Chis Escudero at doon sa kaibigan niya na si Lawrence Lobiano. O biruin nyo ho yun. Ito nga mga flood control na to, imbis na ho mga kababayan, makakadagdag na tulong sa ating lahat. No? Imbis na po makakapagpagaan ng ating buhay, ang nangyari po, double black eye po ang mamamayang Pilipino dito sa mga flood control na ito. At karamihan ho yata mga nag-umpisa at nanggaling noong panahon ng dating Pangulong Duterte. Ilang libo, 13,000 kung di ako nagkakamali, yung flood control nung dating Pangulong Duterte. At eto ho, ngayon nakikita na sisilip, mga hindi tapos. Di ba? 13,917 flood control. Tapos yung mga DDS ang pilit sinasabi, naku, si Bongbong Marcos ang may kasalanan yan. Naku, kay Bongbong Marcos, nag-ugat yung mga ganyang mga flood control. Samantalang ito, yung poon nila, Duterte's 13,917 flood control is missing, nawawala. Kung meron pong missing sa bungero, meron din pong missing boksingero, missing flood control naman daw. Di po ba? Sandali, nasa na ba yung Nasa na ba yung missing boksingero? Nakauwi na ba? Wala na, pabagsak na ang PBBM administration, sabi ni Mr. Paul Nimeno. Diyos ko, yung mga DDS nyo nga, iilan na lang. Si Bongo nga, tingnan nyo, 26 million ang nakuhang boto. Si Bato de la Rosa, gano'n na lang din, 20 milyones. Yung pinagyayabang ninyo na 32 million,